Magandang araw mga katakip silim! Inaanyayahan ko po kayong muling pakinggan ang ating bagong kwento ngayong araw. Ang kwentong pinamagatang dalagang nilait naging asawa ng pinakamalakas na aswang sa probinsya. Samahan niyo po akong pakinggan ang kwentong ito hanggang dulo. Diyos ko, ano naman kaya ang may gawa nito? Nawawala naman si Mang Berting. Pero nakapagtataka lang, bakit ganito ang madalas na maiwan? Dugo. Puro dugo lang. Paano natin malalaman kung ano ang pumupunteriya sa banyo kung laging ganito? Paano kung ma-actionan kung ganito na lang palagi ang tatambad sa atin? Ikaw ang may kagagawa nito. Teka, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Tigilan niyo nga ako sa mga tingin niyong ganyan. Hindi ako. Hindi ko kayang gawin ang iniisip niyo kahit anong sabihin niyo. Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Mang Berting. Bakit ba ako agad ang pinagbubuntunan niyo ng sisi kahit wala naman kayong patunay? Kung wala kang kinalaman, paano mo ipaliliwanag to, Iha? Kagabi, may nakakita sa iyong pumasok sa gubat at mas lalong nakapagtataka. May narinig daw silang boses na parang sayo. May nakakita rin na lumabas ka ng gubat at puno ka ng dugo. Hindi na ito nagkataon lang. Tuwing may nawawala, palaging malapit ka, Amaya. Ilang beses na naming pinalagpas to, pero hanggang kailan? Ilang buhay pang mawawala bago kami kikilos. Kung hindi ka namin pipigilan ngayon, baka bukas kami na ang susunod. Tama kayo. Hindi na ito simpleng chismis. Isa-isa nang nawawala mga taga-baryo natin. Kung hindi pa tayo kikilos, baka bukas o sa susunod na gabi, may panibago na namang dugo ang eksena na sasalubong sa atin. At kung sino man ang may kinalaman dito, kailangan na nating pigilan bago pa mahuli ang lahat. Pero sinisigurado ko sa inyo na hindi ako may gawa nito. Hindi porkit pangit ako, ulikba at kalait-lait akong tao, ako na agad ang pagbibintangan nyo. Tama si Amaya. Hindi nyo naiintindihan. Nanguhusga lang kayo kaagad eh. Ano ngayon kung nakita nyo si Amayang pumasok sa liblib na gubat? Hindi ibig sabihin nun siya na agad ang may kasalanan. Sigurado ako hindi ang kaibigan kong may gawa ng lahat ng to. Kilala ko si Amaya at mali ang iniisip nyo. Kung hindi siya, bakit kagabi may nakakita sa kanya sa gitna ng gubat? Duguan at may kinakain. Naranasan niyo na bang mapagbintangan sa kasalanang hindi niyo naman ginawa? Yung kahit anong paliwanag mo, wala nang gustong makinig dahil mas madali para sa kanila ang maniwala sa nakikita kesa sa katotohanan. Paano kung isang araw ikaw ang pagtulungan ng buong baryo at sabihing ikaw ang dahilan ng lahat ng kamalasan? Lalaban ka ba para patunayan ang sarili mo? O tatanggapin mo na lang ang paratang kahit hindi mo alam kung saan nagsimula? Kasi kung ako ang tatanungin, hindi ko rin alam kung kakayanin ko. Lalo na kung pati ang sarili ko, hindi ko na mapagkakatiwalaan. Gusto mo bang malaman kung bakit? Halika, samahan mo ko. Ito ang aking kwento. Ang babaeng kinatatakutan ng baryo, hindi dahil sa napatunayan nilang may kasalanan ako, kundi dahil ako ang pinakamadaling sisihin sa dilim na unti-unting lumalamon sa aming baryo. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng tagapakinig. Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na isa ako sa mga taong tahimik lang na nakikinig sa mga kwento ninyo gabi-gabi. Sa tuwing dumidilim na at wala na akong makausap, ang boses niyo ang naging kasama ko. Kaya naisip kong ibahagi ang kwentong matagal ko nang kinikimkim. Isang kwentong hindi ko akalaing mararanasan ko mismo. Ako nga pala si Amaya. Hindi ko tunay na pangalan. 25 taong gulang noong mangyari ang lahat ng ito. Lumaki ako sa isang maliit na baryo dito sa Negros Occidental. Isang lugar na tahimik sa umaga, pero nababalot ng takot pagsapit ng gabi. Sa baryong yon, kilala ko hindi dahil sa kabutihan ko, kundi dahil sa itsura ko. Madalas nila akong tawaging ulikpa, pangit, malas. Ako yung tipo ng tao na kapag may masamang nangyayari, kahit wala namang ebidensya, ako agad ang itinuturo. Wala akong kakampi, kundi ang nag-iisa kong kaibigan na si Lira. Sanay na akong maliitin, sanay na akong saktan. Hindi lang sa salita, kundi pati na rin pisikal. Pero hindi ko akalaing darating ang araw na ang panghusga nila sa akin ay magiging dahilan para itulak nila ako sa isang bangungot na hindi nila matatakasan.
Dahil sa baryong yon, may isang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng lahat. Isang aswang na pinaniniwala ang naninirahan sa madilim na kagubatan. At doon nagsimula ang lahat. Sa gabing nakilala ko ang lalaking magpapabago ng kapalaran ko. Ayala, ngayon mo lang naalala. Naiwan ko pala sa labas yung mga sinampay ko. Kukunin ko lang saglit. Ano ka ba naman, Amaya? Bakit ka nag-iiwan ng sinampay sa labas ng ganitong oras? Kanina pa yun nakalimutan ko lang talaga. Alam mo naman ang sabi-sabi ng matatanda, di ba? Kapag ginabi ang sinampay sa labas, inaamoy yan ng mga hindi kagaya natin. Sus, Lira. Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa mga ganyang kwento. Para ka namang bata eh. Hindi naman samang maniwala. Lalo na kung may dahilan. At kapag inamoy nila, ano naman? Lalaban ulit, ganon. Hindi. Magkakagusto raw sila sa'yo. Ha? Oo. Aakitin ka nila, susundan. Hanggang sa hindi mo na mamalayang hindi ka na pala nag-iisa. Alam mo kasi, Amaya, yung mga nilalang na hindi kagaya natin, sabi ng lola ko, nabibighani sila sa mga katulad natin. Dahil... Sandaling tumahimik si Lira bago siya dahang-dahang lumapit sa akin. Tumingin siya ng diretso sa mata ko. Naging tutok ako sa unti-unting pagiging seryoso ng kanyang mukha bago ako napalunok nang maramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin sa pagitan namin. Sa mga titig niyang yon, parang may kung anong takot na unti-unting bumalot sa akin. May dala tayong amoy ng buhay. Grabe ka naman, naninakot ka pa talaga. Hindi ako nananakot, no? Sinasabi ko lang yung mga narinig kong kwento ng lola ko. Mabuti nga, binabahagi kong mga ganitong bagay sa'yo. Naku, ewan ko sa'yo, Lira. Saka tingnan mo nga ang itsura ko, ulikba, pangit at mukhang bakulaw. Kahit nga siguro engkanto, hindi magkaka-interes sa akin eh. Ay, nako, ikaw talaga, Amaya. Oo. Oo nga, hindi ka kagandahan, pero dalisi naman ang puso mo, no? Doon palang panalo ng taong magkakagusto sa iyo. Kung may magkakagustong tao, palagay mo may magkakagusto sa akin sa ganitong itsura ko. Eh di kung wala, kahit sa engkanto, aswang na lang. Siraulo ka talaga. Teka, ano pa bang ginagawa mo rito? Mag-aalas 8 na ng gabi hindi ka pa uuwi. Baka mamaya hinahanap ko na sa inyo eh. Grabe ka, ikaw na ngang dinalan ko ng ulam, parang ayaw mo pa ako magdagal dito sa kubo mo. Ang hangin pa naman dito. Hindi sa iyo ako magtagal ka rito. Ang sa akin lang gabi na, mamaya pag uwi mo kung ano pang madaanan mo riyan eh. Oo na nga, eto na, uuwi na. Ihatid na kita. Para hindi ka maihisa sa lawal mo sa daan. Matatakutin ka pa naman. Eh nakakatakot naman talaga. Ang dami na kayang nawawala sa baryo. Ultimo uugod-ugod na 90 years old na wala pa. Ano pa kaya ako na ang ganda ko, di ba? Siguradong may magkaka-interest talaga sa akin. Kung ganun sinasabi mo na walang magkaka-interest sa akin dahil pangit ako. Wala naman akong sinabing ganun. Halika na nga, uuwi na ako. Ihatid mo na ako. Matapos kong ihatid si Lira, agad din akong bumalik sa kubo. Tanging maliit na ilaw mula sa lighter ang gamit ko habang naglalakad ako pabalik. Madilim ang daan dahil pundido ang ilaw ng poste. Sa mga ganitong oras wala nang masyadong lumalabas pa. Kaya tahimik ng paligid. Paminsan-minsan, napapalingon pa ako sa likod ko dahil sa kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin. Habang naglalakad ako, napansin kong may paparating sa unahan. Nang makalapit na ito, agad kong nakilala si Mang Berting. May hawak siyang bote ng alak at halatang lasing na lasing dahil pasuray-suray ang lakad nito at parang hirap nang tumayo ng tuwid. Naamoy ko pa ang matapang na alak kahit medyo may layo pa siya. Iiwas na sana ako at dederecho na lang. Ayoko na kasi makipag-usap sa kanya sa ganong estado. At dahil kilala rin si Mang Berting na mahilig mang bastos ng mga babae. Pero bigla niya akong napansin. Mabilis siyang lumapit sa akin. At bago pa ako makaiwas o makapagsalita, hinawakan niya ako sa braso. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya at hindi ako kaagad nakagalaw. Nagulat ako nang bigla niya akong hilahin palapit
at walang sabi-sabing sinunggaba ng halik. Nanlaki ang mga mata ko at parang natulala ako sa nangyayari. Agad akong pumalag at tinulak siya palayo. Dahil sa sobrang kalasingan, nawalan siya ng balanse at gumulong papasok sa madilim at liblib na gubat. Nanginginig ang mga binti ko habang sinusubukan kong humakbang palapit. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya o tatakbo na lang palayo. Nangingibabaw ang kaba sa dibdib ko. Pero pinilit kong silipin kung ayos lang ba siya. Paulit-ulit ko rin siyang tinawag. Pero walang sumagot. Hinawi ko ang ilang sanga at sinubukang hanapin siya. Pero wala na akong makita kahit anino niya. Parang bigla na lang siyang nawala sa dilim. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko at ramdam ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa likod ko. Sa huli, hindi ko na kinaya. Dali-dali na lang akong tumalikod at umalis sa lugar na yon. Habang pilit pinapakalma ang sarili ko. Hindi na ako lumingon pa at nagdasal na sana ayos lang si Mang Berting. Diyos ko, na paano na kaya si Mang Berting? Sana ayos lang siya. Amaya! Amaya! Nandiyan ka ba? Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang aligaga ka, Lira? Makinig ka sa akin, Amaya. Huwag kang lalabas ng kubo mo. Ha? Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas, okay? Bakit naman? Ano na naman bang nangyayari? Kapag tawagin ka pa ni Kapitana Ramona, huwag kang lalabas, okay? Huwag kang magpapakita sa kanya. Naiintindihan mo ba? Lira, tinatakot mo naman ako eh. Sabihin mo nga na maayos ko ng problema. May nangyari bang hindi maganda? Nawawala si Mang Berting. Ano? Hindi pa rin siya nakikita? Hindi pa rin siya nahahanap. At mas lumala pang sitwasyon. May mga taong nakakita raw sa'yo kagabi. Sa akin? Anong ibig mong sabihin? Ikaw raw ang huling kasama ng matanda. May nagsabi na nakita ka nilang kasama ni Mang Berting malapit sa gubat. Oo, nakasalubong ko siya pero nasabi ko na sa'yo nangyari, di ba? Alam mo naman na ang... Hindi yun ang kumakalat ngayon. Ang sabi nila, Amaya, tinulak mo raw si Mang Berting papasok sa liblib na gubat. Ano? Hindi totoo yun. Nadula siya dahil lasing siya. Alam ko. Pero hindi yan ang paniniwalaan ng mga tao. Natatakot ako para sa'yo. Baka bigla ka na lang nilang kuyugin. Lira, hindi ko siya sinaktan. Tinulak ko siya palayo kasi... Dahil hinalikan ka niya. Naiintindihan ko, nasabi mo na yun sa akin, Amaya. Pero kasi hindi nila alam yan eh. Diyos ko, bakit ganito? Bakit ako? At saka, may nakita pa raw na bakas ng tuyong dugo sa lugar kung saan siya nawala. Hindi pwede. Wala akong nakitang dugo doon. Kaya lalo silang naging hinala eh. Iniisip nila na may nangyari matapos mong umalis. O baka ano? Baka may tinatago ka. Wala akong tinatago. Lahat ng alam ko sinabi ko sa'yo, Lira. Hindi naman ako sinungaling. Naniniwala ko sa'yo, Amaya. Pero ang problema, hindi ako ang kailangang kumbinsihin. Si Kapitana Ramona? Oo, at ang pamilya ni Mang Berting. Galit na galit raw mga anak niya. Hinahanap ka nila. Diyos ko, anong gagawin ko? Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag kang lalabas, okay? Hindi pa malinaw ang lahat. Hindi mo alam kung anong pwede nilang gawin kapag nakita ka nila. Makasaktan ka nila, Amaya. Pero kung magtatago ako, lalo lang ako magmumukhang may kasalanan. Kahit wala naman talaga akong ginawang mali. Ano ka ba naman? Ngayon ka pa ba mapamatigas? Hindi ito tungkol sa pagtatago mo. Tungkol ito sa kaligtasan mo. Baka hindi ka matansya ng pamilya ni Mang Berting at kung anong gawin sa'yo. Pero hindi ko kaya magtago, Lira. Wala akong ginawang masama. Malinis ang konsensya ko. Shasha, ikaw nang bahala. Kung gusto mo talaga magpakita sa kanila, wala na akong magagawa. Pero binabalaan na kita. Wala naman akong kasalanan, Lira. Mas lalo lang lalala kung magtatago ako. Hindi lahat ng tao iisipin yan, Amaya. Sa paningin nila, ikaw ang huling kasama ni Mang Berting. Kahit anong paliwanag mo, baka hindi agad nila tanggapin. Kaya nga kailangan kong humarap. Kung hindi ako magsasalita, mas lalong lalaki ang hinala nila sa akin. Sigurado ka ba talaga? Hindi mo alam kung gaano kagalit ang pamilya ni Mang Berting ngayon. Lalo na si Kapitana Ramona na halos pumutok na sa galit. Ikaw at ikaw lang ang sinisisi nila. Takot ako. Pero hindi ako pwedeng tumakbo habang buhay. Kailangan kong sabihin ng totoo. Nandun pa rin sila sa may tabing gubat. Hindi pa sila umaalis. Amaya, pag-isipan mo ulit. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari pagdating natin doon. Alam ko.
Pero hindi ako pwedeng manatili na lang dito habang akong pinaghihinalaan nila. Matigas talagang ulo mo. Pero, sige, kung pupunta ka, sasamahan na kita. Hindi kita pwedeng hayaang mag-isa sa ganitong sitwasyon. Salamat, Lyra. Hindi ko kakayanin to kung ako lang. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari, manatili kang kalmado. Huwag kang paradala sa galit nila. Total sabi mo nga wala kang kasalanan. Dahan-dahan akong humakbang palabas ng kubo. Hindi ko alam kung tama bang desisyon ko ng mga oras na yun. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong harapin kung ano man ang naghihintay sa akin. Habang naglalakad kami ni Lyra papunta sa tabing gubat, pakiramdam ko, unti-unting nag-iibang pakiramdam ng paligid. Yung hangin na dati parang normal lang naman na dumadampi sa balat ko, ngayon ay parang may dalang kakaibang lamig na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat hakbang ko, mas lalo akong nilulunod ng kaba. Lalo na nang sa di kalayuan, unti-unti kong nakita ang mga anino ng mga taong nagkukumpulan. Habang papalapit kami, mas lalo kong naririnig ang mahihinang bulungan nila. Pagkarating namin, biglang tumahimik ang paligid. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ramdam ko agad ang bigat ng tingin nila na parang hinuhusgahan nila ako kahit wala pa akong sinasabi. Yung iba na pailing, yung iba na kasimangot. May ilan pang pabulong na nagsasalita habang nakatingin sa akin. Napayuko ako sandali dahil hindi ko alam kung saan ako titingin. Diyos ko, ano naman kaya ang may gawa nito? Nawawala naman si Mang Berting. Pero nakapagtataka lang, bakit ganito ang madalas na maiwan? Dugo. Puro dugo lang. Paano natin malalaman kung anong pumupuntirya sa baryo kung laging ganito? Paano kung maaaksyonan kung ganito na lang palagi ang tatambad sa atin? Ikaw. Ikaw ang may kagagawa nito. Teka, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Tigilan niyo nga ako sa mga tingin niyong ganyan. Hindi ako. Hindi ko kayang gawin ang iniisip niyo. Kahit anong sabihin niyo, wala akong kinalaman sa pagkawala ni Mang Berting. Bakit ba ako agad ang pinagbubuntunan niyo ng sisi kahit wala naman kayong patunay? Kung wala kang kinalaman, paano mo ipaliliwanag to, Iha? Kagabi, may nakakita sa iyong pumasok sa gubat at mas lalong nakapagtataka. May narinig daw silang boses na parang sa'yo. May nakakita rin na lumabas ka ng gubat at puno ka ng dugo. Hindi na ito nagkataon lang. Tuwing may nawawala, palaging malapit ka, Amaya. Ilang beses na namin pinalagpas ito. Pero hanggang kailan? Ilang buhay pa ang mawawala bago kami kikilos. Kung hindi ka namin pipigilan ngayon, baka bukas kami na ang susunod. Tama kayo. Hindi na ito simpleng chismis. Isa-isa nang nawawala mga taga-baryo natin. Kung hindi pa tayo kikilos, baka bukas ang susunod na gabi, may panibago na namang dugo ang eksena na sasalubong sa atin. At kung sino man ang may kinalaman dito, kailangan na nating pigilan. Bago pa mahuli ang lahat. Pero sinisigurado ko sa inyo na hindi ako may gawa nito. Hindi porket pangit o likba at kalait-lait akong tao, ako na agad ang pagbibintangan nyo. Tama si Amaya. Hindi nyo naiintindihan. Nanguhusga lang agad kayo eh. Ano ngayon kung nakita nyo si Amayang pumasok sa liblib na gubat? Hindi ibig sabihin nun siya na agad ang may kasalanan. Sigurado akong hindi ang kaibigan kong may gawa ng lahat ng to. Kilala ko si Amaya at mali ang iniisip nyo. Kung hindi siya, bakit kagabi may nakakita sa kanya sa gitna ng gubat? Duguan. At may kinakain. Teka, hindi totoo yan. Napakasinungaling mo talaga, Amaya. Ayaw mo pang umamin eh. Bistado ka na nga. Nagmabaang-maangan ka pa talaga? Hindi ko ginawa ang anumang iniisip nyo. Hindi ako papasok sa gubat para gumawa ng gulo. Ang ginawa ko lang kagabi, sinusubukan kong malaman kung ano nangyari kay Mang Berting. Oo, aaminin ko. Napalakas ang tulak ko sa kanya at gumulong siya papasok ng gubat. Pero wala akong ginawa. Matapos ko siyang maitulak, bigla na lang siyang nawala at hindi ko naman siya itutulak kung hindi niya ako hinalikan at gustong pagsamantalahan. Palagay mo sa ganyan mong itsura. May magkaka-interest sa'yo? Ilusyonada. Hindi yun ang punto ko, Kapitana. Ang punto ko, hindi ko sinasadyang nangyari kay Mang Berting. Hindi ko siya inatake o sinaktan. Hindi ko kayang gawin yon. Iha, hindi ko maintindihan dyan sa makitid mong pag-iisip. Kung hindi mo ginawa, bakit palaging nandiyan ka sa mga insidente?
Tuwing may nangyayari, ikaw ang napapabilang sa gitna ng lahat. Palaging may dahilan para pagbintangan ka. Ngayon, sasabihin mong wala kang kinalaman? Ano ba kayo, Kapitana Ramona? Kung makapagsalita naman kayo sa kaibigan ko, parang siguradong-sigurado kayo na siyang may gawa ng pagkawala ni Mang Berting. Hindi ba dapat bago kayo magbintang, alamin muna ang buong katotohanan? At bago kayo manghusga, tingnan niyo ang kabuuang pangyayari. Isa ka pa, Lira. Tumahimik ka. Hindi kita kinakausap. At kung ayaw mong masangkot ka sa gulo nitong kaibigan mo, itikom mo yung bibig mo. Anong gusto niyong gawin ko? Nahayaan na lang kayong pagkaisa ng kaibigan ko? Wala na nga pamilya yung tao, ginaganyan niyo pa. At saka, Kapitana, hindi ko hahayaang pagbintangan ng kaibigan ko ng basta-basta. Hindi niya ginawang sinasabi niyo. At hindi niya kayang gawin yon. Hindi ko papayagan na mapagbintangan siya ng walang patunay. Maniwala naman po kayo, Kapitana. Wala po talaga akong alam. Hindi ko naman po itatanggi na nandun ako, pero sinusubukan ko lang alamin kung anong nangyayari para matulungan si Mang Berting. Kung ganon, paano namin mapagkakatiwalaan ang sinasabi mo? Lahat ng nakakita sa gubat kagabi ay may sinabi tungkol sa'yo. Kung hindi ikaw, sino? Kung maniniwala kayo sa chismis, mas lalo lang lalalang nangyayari sa baryo. At anong gusto mo? Ikaw ang paniwalaan namin? Hindi namin pwedeng basta-basta paniwalaan ang sinasabi mo. Kung lagi kang napapabilang sa mga insidente. At sa ganyang mukha? Mukha bang mapagkakatiwalaan yan? Aba, pangahamak na pong ginagawa niyo sa kaibigan ko, Kapitana Ramona. Hayaan mo na, Lira. Totoo naman. Ano ngayon kung pangit ka, Amaya? Kailangan pa bang ipamukha yun sa'yo? At saka, matagal pa ba itong interogasyon niyo kay Amaya? Madilim na oh. Pauwiin niyo na kami. Mauna ka na, Lira. Isasama pa namin si Amaya sa barangay para makausap ng maayos. Kailangan naming malinawan sa lahat ng nangyari. Hindi pwede. Hindi ko siya iiwan dito. Kung may kailangan kayong itanong, dito nyo na itanong. Hindi nyo kailangang dalhin pa siya kung saan. Lira, huwag mo akong pangunahan. Hindi ka na bata para hindi makaintindi. May proseso tayong sinusunod. Kung wala siyang tinatago, wala siyang dapat ikatakot. Wala nga siyang tinatago. Kaya nga dapat hindi niyo siya dinadala kung saan-saan na parang kriminal. Kaibigan ko siya at kilala ko siya. Lira, ayos lang. Kung yun ang kailangan para maniwala sila, sasama ako. Sigurado ka? Hindi magandang pakiramdam ko dito eh. Kailangan ko tong gawin. Kung hindi ko ipapaliwanag ang lahat, lalo lang lalalang sitwasyon. Mabuti kung ganon. Mas mabuti nang malinaw ang lahat kaysa puro duda. Bitawan mo ng kamay ko, Lira. Mauna ka nang umuwi. Ayos lang talaga ako. Kasi naman eh. Kung sasama siya, sasama rin ako. Hindi na kailangan. Mas lalo lang hahaba ang usapan kung marami tayo. Hindi ako papayag. Hindi ko siya iiwan mag-isa. Kung saan niya siya dalhin, sasama ako. Matigas talaga ang ulo mo, Lira. Kung sasama ka pa, makikisaw-saw ka lang kahit hindi ka kinakausap. Ang bibig mo pa naman, putak ng putak, parang Armalite. Mauna ka na, Lira. Ayos lang talaga ako. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ayos ka lang ba talagang mag-isa? Baka kung ano gawin niya ni Kapitana Ramona sa'yo. Pinag-iinitan ka pa man din niya. Halika na. Tama na ang usapan yung dalawa. Huwag na nating patagalin pa. Gabi na. At mas delikado kung magtatagal pa tayo rito. O siya, mauna na ako. Mag-iingat ka ha. Teka, akala ko po ba pupunta tayo ng barangay? Bakit parang ibang daan naman po yatang tinatahak natin? Manahimik ka. O siya, dito lang tayo. Itali nyo nang hindi makatakbo. Kapitana, hindi nyo kailangan gawin to. Ano ba, kalagan nyo nga ako? Hindi ako tatakas, wala akong dahilan para tumakbo. Ano ba, nasasaktan ako? Masasaktan ka talaga hanggat hindi ka umaamin sa ginawa mo. Wala akong aaminin dahil wala naman akong ginawa. Ganon. Pahirapan nyo yan. Hanggat hindi umaamin, huwag kayong titigil sa paglatigo. Mabuti nga yan. Baka sakaling umayos ang likod ng ulikbang yan. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala akong kinalaman? Hindi porket ganitong itsura ko. Ako na agad may kasalanan sa lahat ng hindi nyo maipaliwanag sa baryo. Tumahimik ang ulikbaka. Kung ayaw mo nga ako mismo ang humataw sa'yo. Kung ako sa'yo, umamin ka na.
Wala po akong dapat aminin dahil wala naman akong kasalanan. Napakasinungaling mo talaga. Hindi lang sampalang matatamo mo sa akin kapag hindi ka pa nagsalita. Tama na po, maawa na kayo. Hindi ko na kaya. Ang sakit na po ng likod ko. O siya, itigil nyo na yan. Mukhang malapit na ring mamatay. Galagan niyo muna bago niya iwanan yan dyan. Ang sakit ng buong katawan ko. Hindi ko akalain na kaya yung gawin ng Kapitana Ramona. Oh, sino yan? May tao ba? Magpakita ka! Lumabas ka! Hindi ako natatakot! Oh, Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Tulong. Pag-iusap. Tulungan mo ako. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Kaya mo bang tumayo? Kailangan kitang mailayo dito bago bumalik yung mga tauhan ni Kapitana Ramona. At pagkamala na naman ako may kinalaman dito. Ang sakit na nga ng likod ko sa latay. Baka tuluyan na nila ako kapag may nakita pa silang ganito. Huwag. Huwag mo akong iwan. Hindi kita iiwan. Pangako. Dito muna tayo. Gagamutin ko munang sugat mo. Na paano ka ba? At parang ang dami mong galos. At ang lalim ng natamo mong sugat. Parang hindi lang basta aksidenteng nangyari sa'yo ah. Pinagtulungan nila ako. Pero kaysa na ako na mag-aayap na yun. Akala nila matatakasan nila ako. Hindi nila alam. Hindi pa ito ang katapusan. Sino? Teka. Anong ginagawa mo rito sa gubat? Alam mo bang delikado? Delikado pala. Bakit nandito ka? Sa narinig ko yung daing mo eh. Bago ka lang ba rito sa baryo? Ngayon lang kasi kita nakita. Wala naman ako naaalala na may bagong dating dito nung mga nakaraang araw. Hindi ako taga rito. Sa malayong lugar ako nakatira. Napadpad lang ako rito. Ano? Paano ka napadpad dito? May dumukot ba sa'yo? Naligaw ka? Hindi mo na kailangang malaman pa. Hindi ko nga kailangang malaman. Pero kailangan ko malaman kung paano ka tutulungan. Tingnan mo nga yung sarili mo. Halos hindi ka na makatayo. Kung hindi kita nakita kanina, baka patay ka na ngayon. Mas mabuti pa nga siguro kung hinayaan mo na lang ako. Huwag mong sabihin yan. Hindi lahat ng taong nakikita mo katulad ng mga nanakit sa'yo. Hindi kita pababayaan. Kahit hindi kita kilala. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo ba ako kinatatakutan? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Tingnan mo ang itsura ko, ulik ba? Pangit mo kang sinumpa. Ako nga mas dapat mong katakutan kasi ang pangit ko. Hindi mo ba naisip na baka masamang tao ako? At baka isa rin ako sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo ang baray nyo. Kung totoo man yun, bakit ka pa humihingi ng tulong? Ang mga taong masama hindi humihingi ng awa. At lalong hindi nagpapakita ng kahinaan. Hindi ka sigurado dyan. Hindi man, pero pinipili kong maniwala. Kasi kung hindi, wala nang matitira sa akin kundi takot. Alam mo bang araw-araw akong hinuhusga ng mga tao sa baryo? Kahit wala akong ginagawa kung sinisisi nila. Kaya ako may pagkakataon akong gumawa ng tama, gagawin ko. Oo, ikaw no? Nagdadrama na ako. Kahit ikapahamak mo, tutulong ka? Sanay na ako mapahamak. Pero hindi ako sanay na may ibang naghihirap sa harap ko tapos wala akong gagawin. Ay, ang tanga mo. Oo na. Matagal ko nang alam yan. Araw-araw ko nga naririnig yan sa kanila eh. Parang naging pangalan ko na nga eh. Hindi, iba yung ibig kong sabihin. Tanga ka. Kasi kahit alam mong masasaktan ka, tumutulong ka pa rin. Uunahin mo pa ba yung ibang tao kaysa sarili mo? At ano bang masama doon? Mas gugustuhin ko na yun kaysa maging katulad nila. Hindi mo pa rin naiintindihan eh. Sa mundong ito, hindi kabaitan ang nagliligtas, kundi ang lakas. Sus! Kung lakas ang basihan, tingnan mo ang sarili mo, nasan ang lakas na pinagmamalaki mo. Bakit nandito ka ngayon? Sugatan, nanghihina at humihingi ng tulong. Alam mo, kahit gaano ka kalakas, darating pa rin sa punto na kailangan mo ng ibang tao. Kung alam mo lang kung gaano ka kalayo sa pagiging tao. Anong ibig mong sabihin? Wala. Eh akala ko ba,
Gagamutin mo ako. Wala ka namang dalang kahit anong gamot. Hindi naman gamot na galing sa butikang ibig kong sabihin. Pero may alam akong paraan. Alam ko may dahon ng bayabas dito makakatulong yun. Dahon ng bayabas? Oo. Yun ay panggagamot mo sa ganito kalalim na sugat? Uy, wag mong malitin ang dahon ng bayabas ha. May antiseptic at astringent properties yun na pinapabagal ang pagdurugo at nakakatulong laban sa impeksyon. Mukhang marami kang alam para sa isang tulad mo. Kapag wala kang ibang maaasahan, matututo ka talagang maghanap ng paraan para mabuhay. O siya, saglit lang, wag kang aalis dyan ha. Kukuha lang ako ng dahon ng bayabas. Baka mamaya pagbalik ko wala ka na ha. At sigurado kang gagana yan? Hindi ako sigurado. Pero ito, ilang beses ko nang ginamit ito sa sarili ko. Sa sarili mo? Di ba nga, sabi ko sanay na akong masugatan. Kaya natuto na rin ako magpagaling ng mag-isa. Ilalapat ko ng pinukpok kong dahon dyan sa sugat mo ha. Masakit to pero kailangan mong tiisin. Hindi to ang unang beses na nasaktan ako. Maliit na bagay lang to sa akin. Kaya pala napapangiwi ka sa sakit. Huwag mo nga akong pagtawanan at hindi ako napapangiwi. Hindi naman ako nasasaktan eh. Talaga? Bakit nanginginig ka? Malamig lang. Oo na, sige na nga. Ikaw nang matapang. Oh, bakit mo pinunit ang tela ng damit mo? Para may maipambalot sa sugat mo. Wala naman akong dalang bende Mukhang isa lang ang matinong damit mo. Sinayang mo pa dahil sa sugat ko. At isa pa, wala bang magagalit at ginabi ka na? Wala naman akong pamilya. Bukod sa kaibigan ko at saka sanay na ako mapagalitan. Kung galit lang ang pag-uusapan, walang-wala yun. Kumpara sa mga latay na natatanggap ko araw-araw. Ano? Ginagawa nila yun sa'yo? Hindi na bago. Kapag may masamang nangyayari sa baryo, ako agad ang sinisisi. Kaya to, tingnan mong likod ko. Gagamutin ko pa yan kapag nakauwi na ako. Makahayop. Hindi ko sila sinisisi, takot lang sila. At kapag takot ang tao, kung sinong pinakamahina, siyang ginagawang target. At tinatanggap mo lang na ginaganyan ka? Tanga ka talaga. Ano bang laban ko? Kung lalaban ako, lalo lang lalala. Kung ako yan, hindi ko hahayaang... Hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Oh, ayan. Tapos na. Sana makakatulong para tumigil ng pagdurugo mo. Hindi ka nga katulad nila. Ano? Hindi ko narinig ang sinabi mo. Wala. Ang sabi ko, salamat. Sige, aalis na ako. Teka nga pala, ano palang pangalan mo? Daris nga palang pangalan ko. Ikaw. Ako si Amaya. Sana bumalik ka dito ulit bukas, Amaya. Sige, susubukan ko. Dadalan kita ng mga gamot na makakatulong para sa mabilisang pagaling ng sugat mo. Iniwan ko na si Darius sa gubat nung gabing yon. Dalang kaba at pagdududa kung tama ba ang ginawa kong pagtulong. Pero kinabukasan at sa mga sumunod na araw, bumabalik pa rin ako. Tuwing mga alas 9 o alas 10 ng gabi. Palima kong pumupunta sa gubat para dalawin siya. May dala akong iba't ibang halamang gamot at minsan pinapakulaan ko pa para mas makatulong sa pagaling niya. Sa bawat pagpunta ko, napapansin kong unti-unti siyang gumagaling. Hindi na siya ganon kahirap kumilos at mas maayos na rin ang itsura niya kumpara nung una ko siyang nakita. Habang tumatagal, napapansin ko na mas nagiging malapit na kami sa isa't isa. Si Darius, siya yung tipo ng lalaki na hindi siya masyadong madaldal, pero sapat na ang simpleng paraan ng pagsasalita at pagtingin niya para maramdaman ko na hindi ako pabigat o taong dapat iwasan. May mga pagkakataon pa nga na siya na ang kusang nagtatanong kung may nananakit pa ba sa akin o kaya nagkukwento ng konti tungkol sa buhay niya. Pero ramdam ko na hindi niya sinasabi lahat. Parang pinipili lang niya ang gusto niyang ibahagi. Kahit kakaiba siya at medyo misteryoso, may naramdaman akong matagal ko nang hindi nararanasan. Ang pakiramdam na tinatanggap ako. Hindi tulad ng ibang tao sa baryo na umiiwas o nanalait sa akin dahil sa itsura ko at pagiging ulikbako. Si Darius tinitingnan ako na parang normal lang na tao. Wala akong nakitang pandidiri sa mga mata niya at hindi rin siya nag-aalinlangan sa pakikitungo sa akin. Doon ko unti-unting na-realize na mabuti siyang tao. At sa bawat gabing magkasama kami sa tahimik na gubat,
parang may nabubuong kakaiba sa pagitan namin. Yun bang ugnayan na hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko? Hindi ko pa alam kung saan ito pupunta. Pero ng mga sandaling yun, sapat na sa akin na may isang taong hindi ako kinakatakutan at hindi rin ako tinataboy. Bukod pa sa kaibigan kong si Lira. Amaya, Lira, anong ginagawa mo rito? ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo rito dis oras na ng gabi? At ano yung mga bitbit mo ha? Ilang beses na kita napapansin na panay ang labas mo ng ganitong oras. Umamin ka nga. May kinikita ka bang lalaki? Ano? Tignan mo nga. Hindi ka makasagot ng maayos eh. Wala. Naglakad-lakad lang ako, nagpapahangin lang ako. Bakit ka ba ganyan makatingin? Akala mo naman may ginawa akong krimen. Pinaghihinalaan mo ba ako, Lira? Huwag mo akong lokohin ha. Kilala kita, Amaya. Hindi ka basta-basta umaalis ng gabi kung walang dahilan. Saan ka pumupunta? Lira, pagod lang ako. Gusto ko lang magpahangin. Masama ba yun? Kahit saglit lang gusto ko munang takasan lahat ng iniisip ko. May tinatago ka sa akin. Ramdam ko. Kilala kita. Hindi ka ganito kapag simpleng pagod lang. At saka, magpapahangin, may dala kang bayong na may lamang mga dahon-dahon. Pinagluloko mo ba ako, Amaya? Wala akong dinatago. Bakit ba ayaw mong maniwala? Huwag mo akong lokohin. Ikaw pa ba? Alam ko may tinatago ka sa akin, Amaya. Oo na, aaminin ko na. Nakikipagkita ko kay Darius. Sino si Darius? Si Darius, yung lalaki na nakita ko sa gubat. Sugatan siya nun. Halos hindi na makagalaw. Ako ang tumulong sa kanya. At ilang beses mo na siyang pinupuntahan. Halos gabi-gabi. Simula ng gabi nakita ko siya. Gabi-gabi ng ganitong oras? Amaya, hindi ka ba natatakot? Nung una, oo. Pero habang tumatagal, hindi na. Hindi siya nananakit. Mabait si Darius. Mabait! Amaya, ano bang pinapasok mo? Alam mo ba kung gaano kadelikadong sitwasyon ngayon? Diyos ko, baka hindi mo pagkakatibulaan ng taong yon. Baka may ibang paka yun sa'yo. Huwag ka namang magusga, Lira. Hindi siya katulad ng iniisip mo. At bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Mag-isip ka naman, Amaya. Mamaya, delikado pala siya. Alam mo bang 3 tao na ngayong linggo ang nawawala? At hindi lang basta mga tao. Dahil mga kasamahan pa yun ni Kapitana Ramona sa barangay. Kita mo na nga, kahit sila na may kapangyarihan, hindi ligtas. Bakit parang pinagdududahan mo si Darius? Siya lang ang unang taong hindi tumingin sa akin na parang may mali sa akin. Amaya. Sa baryo, alam mo kung paano nila ako tratuhin. Pero si Darius hindi. Parang normal lang ako sa kanya. Hindi porke tinatrato ka niya ng maayos, mapagkakatiwalaan na siya. Mag-isip ka naman. Baka mamaya may gusto lang siyang kunin sa'yo. Uutuin ka lang niya. Kapag nakuha ng gusto niya, iiwan ka rin. Hindi ko sinasabing perpekto siya. Pero hindi rin siya halimaw, Lira. Ano ka ba naman? Hindi mo ba gustong maging masaya ako? Amaya, makinig ka sa akin. Ang punto ko rito, hindi normal na may lalaking biglang lilitaw sa gubat na sugatan. Tapos kasabay pa nun, may mga taong nawawala. Bakit parang pinapalabas mo na may kinalaman si Darius sa pagkawala nila? Huwag ka nga magalit. Hindi ko sinasabing siya na agad yun. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat ka. Dahil hindi lahat ng nakakasalamuhan natin may mabuting intensyon. Alam ko naman yun, Lira. Hindi naman ako basta-basta nagtitiwala. Sigurado ka. Kasi parang ang bilis mong kampiyan yung Darius na yan eh. Aba, ako ang best friend mo. Pero parang mas kinakampiyan mo pa siya kaysa sa akin. Hindi ko siya kinakampihan. Kilala ko lang siya kahit papano. Sa loob ng ilang linggo? Ay naku, Amaya. Sige, ganito na lang. Para mawala na rin ang duda mo, isasama ko siya bukas sa kubo ko. Ha? Sigurado ka? Oo. Ipapakilala ko siya sa'yo. Para ikaw na mismong makakita. Hindi yung puro hinala lang. Para na rin makilala mo siya. Hindi ko alam kung magandang ideya yan. Mas okay na to kaysa puro tayo duda, di ba? At least, malalaman mo kung anong klaseng tao siya. Sige, mas mabuti nga yun. Grabe naman yung Darius mo, Amaya. Baka gabi pa yung dumating ah. Kanina pa tayo naghihintay sa kanya. Maghintay ka nga. Atat na atat ka naman eh. Para namang wala kang pasensya. Paano pala kung may importanteng inaasikaso yung tao? Syempre. Ikaw na mismo nagsabi na ipapakilala mo siya sa akin. Tapos ngayon wala pa rin. Nag-iinit ng pot ko dito sa upo, ano? Baka mamaya umapoy na to. Darating yun, kumalma ka nga. Hindi naman siya sanay na pumunta dito sa baryo.
Pero alam niya ng bahay ko dahil may minsan ko na rin siyang naisama rito. Hoy, ikaw Amaya, umamin ka nga sa akin. Kaya na ba ng Darius na yan na sinasabi mo? Ilang linggo pa lang kayong magkakilala, naglalandian na kayo? Ha? Ano ka ba, Lira? Eh kasi naman gabi-gabi mo siyang pinupuntahan. Tapos todo depensa ka pa sa kanya. Anong tawag doon? O siya, kung hindi kayo, pero sagutin mo ako. May gusto ka ba sa kanya? Hindi ko alam. Bakit ba ganyan ang mga bagay na tinatanong mo sa akin? Ayun! Hindi ko alam daw. Ibig sabihin meron nga. Pero, nanliligaw na siya sa akin. Anak ng... Tao po! May tao po ba? Nandito ka na pala, Darius. Alika, pumasok ka muna. Maupo ka. Pasensya na. Medyo makalat kasi rito sa kubo ko. Ayos lang. Ito nga pala si Lira, matalik kong kaibigan. Lira, siya si Darius. Siyang sinasabi ko sa'yo. Mabuti naman at nagpakita ka na. Dahil kanina pa kami naghihintay sa'yo. Pasensya na kung natagalan. May ginawa pa kasi ako eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Alam kong pinagdududahan mo ako, Lira, pero wala akong gagawing masama kay Amaya. Ipinapangako ko yun. Dapat lang. Kasi kung sakaling may gawin ka, o paiiyakin mo siya, aba, ako ang makakalaban mo. At seryoso yan. Nako, Darius, wag mong pansinin ang sinabi ni Lira, nagbibiro lang yan. Hindi mo kailangan mag-alala, Lira. Hindi ko siya sasaktan sa anumang paraan. Malinaw ang intensyon ko kay Amaya. Mabuti naman kung ganon at nagkakalinawan tayo. Saglit pang nag-usap si Lira at Darius bago tuluyang umalis si Lira. Dahil sinabi nitong may kailangan siyang asikasuhin sa bahay nila. Habang nag-uusap sila, ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila na para bang parehong nagbabantay sa bawat kilos ng isa't isa. Ramdam ko rin kay Lira na hindi siya komportable kay Darius. At nandun pa rin ang pakiramdam na pinaghihinalaan niya ito. Nakita ko rin kung paanong seryosang tingin ni Darius kay Lira. Nang makaalis na si Lira, iniwan na kaming dalawa ni Darius sa kubo. Tahimik siya sandali bago tumingin sa akin ng seryoso at diretso. At ramdam ko na parang may gusto siyang iparating na hindi niya masabi agad. Ayaw kitang biglayin, Amaya. Alam ko namang hindi pa tayo. Pero paano kung magpakasal na tayo? Nasa tamang edad ka naman na. Ha? Darius, ano bang sinasabi mo? Hindi ko sinasabi na ngayon agad. Pero naisip ko lang, kung may pagkakataon, kung papayag ka, gusto kitang pakasalan. Ang bilis mo naman. Ilang linggo pa lang tayong magkakilala tapos kasal agad. Nakakagulat ka naman. Alam ko, kahit ako. Alam kong parang ang bilis eh. Pero sa akin malinaw. Hindi ko naramdaman to kahit kanino. At sigurado na ako sa'yo, Amaya. Darius, hindi ganun kadali yun. Hindi porket may nararamdaman ka, kasal na agad. At saka, hindi ka ba nagsisisi? Tingnan mo nga ako, ang pangit ko. Hindi ka pangit, Amaya. At naintindihan ko na hindi madali ang pagpapakasal. Kaya nga hindi kita pinipilit. Gusto ko lang malaman mo kung anong nasa isip ko. Hindi ko pa kayang sagutin yan sa ngayon. Ayos lang. Hindi ko kailangan ng sagot agad. Hihintayin ko kahit ano pa ang sagot mo. Hindi magbabago ang respeto ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Darius. Ang bilis mong magdesisyon, binibigla mo ko. Kapag sigurado ka na, bakit ko pa patatagalin? Hindi lahat ng bagay minamadali. Bigyan mo muna ako ng oras para maintindihan lahat. Buong gabi akong hindi makatulog matapos ang pag-uusap namin ni Darius. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi niya, lalo na yung tungkol sa kasal. Sa totoo lang po, gusto ko na ring magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Pangarap ko rin naman po yun. Yung may taong makakasama ko habang buhay at may tatawag sa akin na tahanan. Pero hindi ko maiwasang magdalawang isip, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Alam ko kung ano ang itsura ko, kung paano ako tingnan ng ibang tao. Sanay na ako sa pangmamata at sa pakiramdam na parang hindi ako sapat. Kaya hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko na bakit ako. Bakit sa dami ng mas magaganda, mas maayos, at mas karapat-dapat, sa tulad ko pa siya nahulog?
Kung tutuusin, parang ang layo namin sa isa't isa. Kung titingnan, angat na angat si Darius sa akin. Sa itsura, sa tindig at sa paraan ng pagsasalita. Samantalang ako lang ito. Simpleng babae na madalas pang iwasan ng ibang tao. Kaya natatakot ako na baka isang araw magbago ang tingin niya sa akin. Na baka ma-realize niya na may mas karapat-dapat kesa sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nararamdaman ko naman na totoo siya. Sa bawat tingin niya, sa bawat salitang sinasabi niya, ramdam ko na wala siyang halong panloloko. Mabuti ang intensyon niya at hindi niya ako tinatrato na parang mababa o kakaiba. Sa kanya ko lang naranasan na makita ang sarili ko bilang sapat. Sa mga pagkakataon yun, nahati ang isip at puso ko. Gusto kong sumugal, pero natatakot din akong masaktan. Gusto kong maniwala, pero may bahagi sa akin na nagdududa pa rin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sundin ang nararamdaman ko o pakinggan ang takot ko. Teka, si Darius yun ah. Bakit siya pumasok ng gubat? Masundan ngang lalaking yun. Nasaan na yun? Kanina lang nasa harap ko pa siya. Ang dilim naman dito. Para may mali. Di pwedeng basta na lang siyang nawala ng walang bakas. Hindi kaya may tinatago talaga na lalaking yun. Sino yan? Darius? Lumabas ka! Nakita kita kanina. Alam ko nandito ka lang. Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago siya. Kailangan kong sabihin to kay Amaya. Kailangan ko siyang bigyan ng babala bago pa siya mahulog sa bitag ng lalaking to. Ano ba, Amaya? Bakit parang ayaw mong maniwala sa akin? Lira, makinig ka nga muna. Hindi sa ayaw kitang paniwalaan pero ang bigat kasi ng sinasabi mo. Baka guni-guni mo lang yon. Mabigat talaga kasi totoo yun. Malino kung nakita si Darius na pumasok siya sa gubat. Ano namang gagawin niya doon nung ganong oras? Kaya sinundan ko siya. Tapos bigla na lang siyang nawala. Ay, nawala? Paano naman mangyayari yon? Baka hindi mo lang napansin kung saan siya dumaan. Hindi, Amaya. Hindi lang basta nawala. Parang naglaho siya. Wala man lang bakas ng yapak o galaw sa paligid. Lira, Sinasabi ko sa'yo, may kakaiba sa kanya. Unang beses ko palang nakita si Darius, nararamdaman ko na yun. Pero ngayon, sigurado na ako, hindi siya normal. hindi pwedeng ganun agad ang isipin mo, Lira. Sa ginagawa mo parang hinuhusgahan mo na agad si Darius nang wala man lang pruweba. Ilang beses mo pa bang ipagtatanggol yun? Kahit harap-harapan mo na nakikita na may mali. Kaya nga sinasabi ko to sa'yo ngayon eh. Para magising ka na, Amaya. Anong ibig mong sabihin? Baka halimaw siya. Ayoko mang aminin, pero baka nga tamang kaibigan ko tungkol sa hinala niya kay Darius. May mga bagay kasi na hindi niya maipaliwanag sa akin. Hindi niya ikinikwento kung saan siya nakatira, kung sinong pamilya niya, o kung ano talaga ang buhay niya bago ko siya nakilala. Kapag tinatanong ko siya, iniiwasan niya lang, o kaya sinasabi niya na hindi pa raw panahon para malaman ko. Ang palagi niya lang sinasabi sa akin ay poprotektahan niya ako. Noong una akala ko simpleng salita lang yon. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang may kakaiba. Lahat ng taong nanakit sa akin, unti-unting nawawala sa baryo. Noong una hindi ko yun pinapansin. Iniisip ko na baka nagkataon lang. Pero ngayon, parang hindi na normal ang lahat. Nagsisimula na akong matakot. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang paniwalaan ang kabutihan na ipinapakita niya o kung dapat ba akong makinig sa babala ni Lira. Kaya nang makahanap ako ng tiyempo, agad akong lumapit kay Aling Sabel, ang kilalang manghuhula sa aming baryo. Sabi nila, nakakakita raw siya ng katotohanan. Kahit yung mga bagay na pilit itinatago. Kahit may takot akong marinig ang sagot, mas pinili kong malaman ng totoo kaysa manatili sa pagdududa. Habang papalapit ako sa kubo ni Aling Sabel, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong matutuklasan ko. Ganun pa man,
Hinanda ko ng sarili ko. Hindi pa ako kumakatok nang bigla na lamang magbukas ang pinto. Ano't naparito ka? Alam ko na. May gusto kang malaman sa lalaking nakita mo sa gubat. Kayo po ba si Aling Sabel? Ako nga. At alam ko ang pakay mo ngayon, Iha. Aling Sabel, tama po kayo. Kailangan ko po ng sagot tungkol kay Darius. Hindi ko po maintindihan. Kasi pakiramdam ko may mga bagay po siya na hindi sinasabi sa akin. Hindi ko alam kung totoong hinala ng kaibigan ko pero natatakot po ako. Kaya pala. Ramdam ko na may bigat ka sa dibdib mo, bata. Gusto mong malaman ang katotohanan, hindi ba? Opo, Aling Sabel. Gusto kong malaman kung sino siya talaga. Pumasok ka muna sa kubo. Maupo ka muna. Kung inaakala mo na masasabi ko sa iyo agad, ang gusto mong marinig ay nagkakamali ka, Iha. Hindi yon ganon kadali. Kailangan ko ng dugo niya. Bago ko masabi sa iyo ang gusto mong malaman. Ha? Eh, paano ko naman po yun gagawin? Kunin mo ang punyal na ito. Sugatan mo ang palad niya gamit ang punyal na yan. At ipahid mo ang dugo niya rito sa telang ito. Hindi po ba delikadong gagawin ko? Hindi ito nakakamatay. At sa kapartito ng ritual na gagawin ko. Kung gusto mo talagang makita ang katotohanan na nasa loob niya, kailangan kong maramdaman ang kanyang enerhiya galing sa kanyang dugo. Doon ko malalaman kung mabuti o masama ang nilalaman ng puso niya. Sige po, susubukan ko po. Pero alam mo ba, Iha, hindi ka dapat basta-bastang nakikipagkilala kahit kanino. Lalo na kung nakita mo lang siya sa gubat. Puno pa naman ang panganib sa liblib na gubat na yon. Hindi lahat ng nakakasalamuhan natin ay mabuti. Tandaan mo yan. Minsan may mga nilalang na mas malakas kesa sa iniisip natin. Mas malakas? Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Sabel? May naninirahan na pinakamalakas na aswang sa kagubatan. Siya ang hari ng aswang na namumuno sa lahat ng nilalang doon. Hindi basta-basta nakakakita o nakakakalap ng impormasyon tungkol sa kanya. Lagi itong nagtatago sa dilim. At ang sino mang lumalapit ay bihira ng makabalik ng buhay. Marami nagtatangkang harapin siya. Pero wala pang nagtatagumpay. Ang kanyang mga mata, sabi nila, nakikita ang takot sa puso mo. At ang tinig niya, kahit isang bulong lang, kayang guluhin ang isip ng tao. Kaya wag kang magkamali, Iha. Ang kagubatan na yon ay hindi lugar para sa mga inosenteng kagaya mo. Nakakatakot naman po yan, Aling Sabel. Nakakatakot talaga, Iha. At dapat lang na matakot ka. Kung ganun po kalakas ang aswang na yun, bakit parang alam na alam niyang tungkol doon? Dahil minsan muntik na akong hindi makaligtas sa kanya. O siya, umuwi ka na at may gagawin pa ako. Bumalik ka na lang dito kapag dala mo na ang mga sinasabi ko sa iyo. Sige po. Pasensya na po sa istorbo. Mauna na po ako. Nga pala, kailangan mong pakinggan ang puso mo, Amaya. Tingnan ang mga ginawa niya para sa iyo. At pakinggan ang iyong pakiramdam. Ngunit maging handa ka rin sa anumang matutuklasan mo. Opo, maraming salamat po. Ano? Darius, pumunta ka talaga dito para lang itanong kung ano nang sagot ko sa alok mong kasal? Nagawa mo pa talaga itanong yan sa ganitong kalakas na ulan? Naisip kong dalawin ka na rin. Baliw ka ba? Pwede mo namang ipagpabukas to. Tingnan mo nga yung sarili mo, basang-basa ka, nanginginig ka po. Pumasok ka nga muna. Oh, tingnan mo, paano ka tuloy uuwi? Ang lakas-lakas ng ulan, no? Parang may bagyo pa yata. Kung ganon, pwede naman yatang makitulog ako dito. Kahit ngayong gabi lang. Sige, pwede naman. Hindi ka rin makakalis sa lagay ng panahon eh. Sandali lang. Ikukuha kita ng damit pamalit. Baka magkasakit ka pa dyan eh. Hintayin mo lang ako ha. Babalik din ako agad. Oh, eto, may nahanap na ako. Yan lang yung kakasya sa'yo na damit ko. Malinis yan. Salamat, Amaya.
Magbihis ka na. Nandiyan lang ang kurtina, doon ka na lang magpalit. Sige. Pagkatapos ng mga bihis, nasa kusina lang ako. Nagkatay kasi ako ng manok. Oh. Darius, ano ka ba naman? Bakit may hinigo pang dugo ng manok? Ilaw yan! Hindi ka ba nandidiri sa ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, Amaya. Sanay na ako sa ganitong bagay. Sanay ka? Anong ibig mong sabihin na sanay ka? Hindi mo ba naiisip na baka magkasakit ka? O baka may mas masamang mangyari sa'yo sa ginagawa mo? Hindi to normal. Alam ko ang ginagawa ko, Amaya. Huwag mong sabihin na kakainin mo rin itong manok kahit tilaw pa. Yun na sana ang gusto kong sabihin sa'yo. Na kahit huwag mo nang lutuin ang kakainin ko. Seryoso ka? Mas gusto ko ang hilaw. Dahil mas lasap ko ang lasa. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Darius, pero pilit kong isinawalang bahala yun. Iniisip na baka ganun lang talaga ang nakasanayan niya. Gayunpaman, hindi ko maiwasang maalala ang mga babala ni Lyra at ang sinabi ni Aling Sabel sa akin. Pero mas kinilabutan ako nang sanang papatulog na ako nang sa kalagitnaan ng gabi, napansin kong nag-iingay ang mga alaga kong manok na para bang may hayop na pumasok sa kulungan nila at sinasalakay sila. Agad kong kinuha ang payong at ang lighter na may flashlight para tingnan. Bahagya pa akong nagtaka nang hindi ko nakita si Darius sa sala kung saan ko siya pinatulog. Nagdire-diretso na lang ako palabas para silipin ang mga alaga kong manok. Inilawan ko ang kulungan nila at laking gulat ko nang makita ko na ang ilan sa kanila ay wala ng lamang loob. Agad kong hinanap ang bakas ng dugo at laking takot ko nang makita kong papunta ito sa gubat. Lumakad ako papalapit at laking gulat ko na nandun si Kapitana Ramona. May hila-hila na sako at ang mas nakakatakot, umaagos ang dugo mula rito. Sa takot ko, dali-dali akong tumakbo pabalik ng kubo. Wala na akong balak pang alamin kung anong ginagawa niya ron at kung bakit may hila-hili siyang sako na may bakas ng dugo. Isang tao lang ngayon ang dala ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod, dadagdagan ko pa. Kung mas bibigyan mo pa ako ng kakayahan, mas marami akong madadala sa'yo. Tuso ka rin, Ramona. Talaga namang may talino ka sa pagmamanipula. Pero huwag kang masyadong kampante. Hindi lahat ng tao ay madaling dayain gaya ng iniisip mo. Huwag kang mag-alala, Kaela. Marunong akong mag-timing. At hanggat nandyan si Amaya, panatag ang lahat. Hindi nila alam ang totoong nangyayari sa paligid nila. Dahil sa kanya ko ipapaako ang lahat. Konting tiis lang, Ramona. Kapag nabuksan ko na ang lagusan ng mga aswang, mas mapapalakas pa ako. Magigising ang mas malakas na puwersa at makakamtang ko yon. Sasakupin natin ang buong baryo. Kaya pagbutihin mo. Kailangan ko pa ng mas maraming dugo at mas maraming biktima. Sa ngayon, ito munang dala ko ang pagtyagaan mo. Sa'yo na to. Lantakan mo na. Saan bang simbahan na sinasabi mo? Bakit ayaw mo kasing sa simbahan na lang ng Katoliko tayo ikasal? May simbahan naman dun malapit sa baryo. Malapit na tayo, Amaya. Huwag kang mag-alala. Pagkikita mo rin. Ang sakit na ng paa ko sa kakalakad, Darius. Parang ang layo naman ng malapit mo. At bakit nga ba gabi lang ang available na oras ng kasal sa inyo? Parang kakaiba. Hindi lahat ng tradisyon pare-pareho, Amaya. At ganun ikasal sa amin. Alam mo ba, simula pa lang kanina pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Para bang hindi tayo nag-iisa. Nandito na tayo. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko. Pero sa huli, pumayag na ako sa kasal na gusto ni Darius. Sa isip ko, wala naman talagang patunay sa mga hinala ni Lyra tungkol sa kanya. Mabuti at maaasahan si Darius at ramdam ko yon sa bawat kilos at salita niya. Ang pinagtatakhan ko lang, bakit kailangang gabi kami ikasal? At bakit ang simbahan nila
ay sa gitna ng gubat. Paglapit pa lang namin sa labas ng simbahan, napansin ko ang isang nakakatakot na replika ng demonyo na nakatayo sa harap. Nang tuluyan kaming pumasok, lalo akong nagulat. Dahil lahat ng krus ay nakabaliktad, wala ring pari at napapalibutan kami ng mga itim na kandila. Darius, anong klaseng kasal ang pinasok ko? Ang uri ng kasal na hindi na basta-basta napuputol. At talagang nagpakasal ka pa sa isang tao, Darius? Paano kapag nalaman niyang aswang ka? At ang mas masahol pa dyan, isa ka pa sa pinakamalakas na aswang sa ukbo natin. Nagbago na ako, Kyle. Hindi na ako basta-basta pumupunterya. Ngayon, kinikilala ko kung sino ang dapat burahin sa mundo. At mga hayop na lang ang pinupunterya ko. Ang mga taong nanakit kay Amaya. Ang sinasabi ko, ikaw ang may gawa nun. Mga nanakit sa asawa ko. Yun lang ang pinupunterya ko. Pero hindi ako pumupunterya sa mga inosenteng tao sa baryo niya. Hindi ako ganoon, Kyle. May hangganan ng ginagawa ko. At dati yun, nagbago na ako. Paano na lang kapag nalaman ni Amaya ang tunay na anyo mo na isa kang aswang? Palagay mo ba, matatanggap ka nun? Ano bang gusto mong iparating, Kyle? Na dapat hindi ka nakikipagrelasyon sa gaya ni Amaya. Hindi mo ba naiintindihan? Iba tayo, Darius. Hindi natin sila kauri. At hindi mo siya dapat ginagawang bahagi ng mundo mo. Naintindihan kita. Pero iba na ako ngayon. Hindi mo ba nakikita? Ang mundo mo at ang mundo niya ay magkaiba? Makapangyarihan kang aswang. Pero para lang sa ulikbang yon, tatalikuran mo ang pagiging aswang mo? Tumigil ka na. Hindi mo na mababago pa ang isip ko. Sige, talikuran mo ako, Darius. Sinisigurado ko sa iyo na pagsisisihan mo ito. Nakita ko si Amaya kagabi. May hila-hila siyang sako at may dugong umaagos doon. Hindi kaya siya talaga ang may gawa ng lahat? Hindi kaya siya talaga ang pumupuntirya ng mga nawawalang tao rito sa atin? Ngayon, ang anak na Madimang Berting ang nawawala. Anong pinagsasabi mo, Kapitana Ramona? May ebidensya ba kayo sa kaibigan ko? O puro haka-haka lang ang sinasabi niyo? Hindi pa ba sapat ang nakita ko bilang ebidensya? Sige, kung ayaw mong paniwalaan, ano naman ang masasabi mo sa nakita kong hila-hila niyang sako kagabi? Malinaw kong nakita na may dugong umaagos doon. Hindi mo nga alam ang dahilan kung bakit niya hinilang sako. At hindi yung dahilan para husgan siya at siraan sa buong baryo. Malay mo, nagtatapon lang ng basura. Kayo talaga mga tsismoso at tsismoso, no? Mapanirang puri. Anong paliwanag ang gusto mo, Lira? Malinaw na patuloy yon sa kasamaan. O kakaibang gawa niya ng kaibigan mo. Aswang ang kaibigan mo. Hindi siya halimaw. At hindi siya dahilan ng lahat ng kamalasan sa baryo. Oh, nandito na si Amaya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na nakita mo siya na may hila-hilang sako na duguan papasok ng gubat? Ano? Hindi ko yun ginawa. Hindi ko kailanman gagawin yon, Kapitana Ramona. Sa katunayan, ikaw ang nakita ko nung isang gabi na may hila-hilang sako na duguan papasok ng gubat eh. Hindi kaya ikaw talaga may gawa ng lahat ng nangyayari sa baryo? At pilit mong ipinapasa sa akin para hindi ka mabisto? Sa akin mo pa talaga ipapasa ang kasalanan mo? Ano naman ang rason kung bakit ko gagawin yon, ha? Hindi ako ganyan, Amaya. At ano naman din ang rason? Bakit yun gagawin ng kaibigan ko? Baka mali ang nakikita ninyo. Bakit ba kayo nagsisinungaling, Kapitana Ramona? Hindi ba ikaw naman talaga yon? Nuknukan ka na nga ng pangit. Sinungaling ka pa. Kung ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo. Pero wala namang maniniwala sa'yo. Bukod sa kaibigan mong oto-oto. Hoy, hindi porkit kapitana ka ng baryo, akala mo hindi ka na namin papatulan? Halika dito, nang malaman mo. Balak sanang suguri ni Lira si Kapitana Ramona at sabunutan ito sa tindi ng galit niya. Pero agad ko siyang napigilan bago pa siya tuluyang makalapit. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang braso at pilit ko siyang pinapakalma. Kahit ramdam ko rin ang kumukulong emosyon. Dahil sa paratang sa akin na wala namang katuturan.
Alam kong isang maling galaw lang ay lalo pang lalala ang gulo at wala kaming mapapala. Sa halip na patulan ng kapitana, pinili kong pigilan ang sarili ko at lunukin ang galit na halos sumabog na sa dibdib ko. Hindi ko rin siya pinansin, kahit alam kong patuloy niya akong minamasdan ng may panghahamak. Tahimik kong hinila si Lyra palayo at mas pinili na lang na umalis para tuluyan ang matapos ang tensyon sa pagitan namin. Saan ka galing, Amaya? Kanina pa kita hinihintay dito. Ilang beses na akong lumabas para silipin kung pauwi ka na. Pero wala ka pa rin. Bakit ang tagal mong umuwi? Hay nako, muntikan lang namang kuyugin ng Kapitana Ramon ang asawa mo. Oh? Kung hindi ako nakailang, baka kung ano nang nangyari sa kanya ngayon. Anak ka ba naman, Lyra? Huwag mo nang palakihin. Hindi naman Aray ganun ko yan. naman, Amaya. Bakit mo naman ako sinisiko? Totoo naman ang sinasabi ko. Huwag mong minamaliit ang nangyari. Kukuyugin ka talaga nila kung wala ako ron para ipagtanggol ka. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Amaya. Mag-aasawa ka na nga lang, hindi ka naman kayang ipagtanggol. At saka, malaki ka na. Hindi ka pa marunong lumaban para sa sarili mo. Ultimo pagtatanggol sa sarili mo, hindi mo pa magawa. Hindi naman kasi ganun yung nangyari. Gusto mo pa pala ganun ang mangyari. Gusto mo talaga nakuyugin ka nila. Hindi naman, Lyra. Kasi naman, ikaw nga yung halos manakit eh. Muntik mo na nga ang sabunutan si Kapitana Ramona. Kung hindi kita inawat kanina, baka nakalbo mo na yon. At mas lalo pang lumaki ang gulo. Ano naman kung nakalbo ko siya? Deserve niya yun. Kung makapagsalita, akala mo kung sino. Akala mo siyang may-ari ng buong baryo. Hindi mo lang marunong rumispeto. Sadali lang. Parang ang dami nangyari. Pwede bang isa-isa inyo? Ano ba talaga ang ginawa ni Kapitana Ramona? At bakit umabot sa ganito? Hindi naman kasi dapat pinatulan, Darius. Alam mo naman kung paano siya magsalita. Mahilig manghamak at bintang. Pinabayaan ko na lang sana pero... Pinabayaan? Ganun na lang? Amaya, hindi lahat ng bagay pwedeng palampasin. Hindi ka pwedeng tahimik lang habang inaapi ka. Ano ka, pipe? Walang boses? Kung hindi ka lalaban, uulit-ulitin ka lang nila. At saka, anong pinabayaan? Pinagbintangan ka na sa bagay na hindi mo ginawa, pababayaan mo lang? Tanga mo talaga, no? At kung lalaban ako, ano? Mas lalo lang lalaki ang gulo. Mas mabuti pang umiwas kesa magpasimula ng mas malaki pang problema. Hayaan nyo na. Isa pa tong asawa mo eh. Anong hayaan? Dahil may kalalagyan din sila. Mabilis ang takbo ko sa gitna ng gubat. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong hininga sa lakas ng ulan na bumubuhos. Nagising ako na wala na si Darius sa tabi ko at nang silipin ko, nakita ko siyang nagmamadaling pumunta rito sa gubat. Kahit madilim, pinilit kong hanapin si Darius sa gubat hanggang sa may naaninag ako. Nang lapitan ko yon, laking gulat ko na isa itong nilalang na nakayuko sa lupa. May matatalim na kuko, mahabang pangil at duguan ang bibig. At hawak nito ang isang patay na katawan ng mga taong kasamahan ni Kapitana Ramona. Yung mga nanghamak sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang nilalang na yon ay si Darius. Hindi. Hindi maaari. Amaya? Ikaw? Ikaw ang aswang? Ikaw ang gumagawa ng lahat ng ito? Makinig ka muna. Huwag kang lalapit. Ilang tao nang pinatay mo, ha? Ilan pang gusto mong kunin? Hindi. Amaya, hindi yun ang iniisip mo. Sinungaling! Lahat ng pagkawala sa baryo, ikaw ang may gawa, hindi ba? Kaya lagi kang nawawala tuwing gabi. Kaya lagi kang sugatan. Hindi ako pumapatay ng tao. Ano ito, Darius? Hindi pa ba ito pagpatay? Hindi ako pumapatay. Ng inosente at mabuti. Akala mo ba mabibilip mo ako, Darius? Alam mo bang lahat ng kagagawan mo ay ibinibintang sa akin? Hindi ako pumapatay ng inosenteng tao, Amaya. Makinig ka sa akin. Oo, pumupuntirya ako sa mga masasamang loob. Pero ang mga nanakit lang sa'yo at sa huli na to, maniwala ka sa akin. Hindi ako gaya ng iniisip mo, Amaya. Pinoprotektan lang kita. Huwag mo akong gawing tanga. Kaya mo nga siguro ako pinakasalan para mas marami ka pang mapuntirya sa baryo.
Bakit hindi ko nga ba naisip na isa kang aswang? Ang daming palatandaan pero binaliwala ko lang. Amaya, makinig ka sa akin. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko. Hindi ako katulad ng ibang aswang. Pero aswang ka pa rin! Oo, pero hindi ibig sabihin nun halimaw na ako. Niloko mo ako. Hindi. Nilapitan mo ako. Kinaibigan. Pinaniwala mo akong mabuti kang tao. Totoo lahat ang ipinakita ko sa'yo, Amaya. Ginawa mo yun para mas madali mong makuha ang loob ng baryo. Yun ang iniisip mo sa akin? Ilang beses mo akong pinangakuan na iingatan mo ko. Habang ikaw mismo ang dahilan kung bakit may mga nawawala. Hindi ako ang may gawa nun. Kung hindi ikaw, sino? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero maniwala ka, hindi ako. Huwag mo na akong paikutin pa, Darius. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi mo na ako maluloko pa. Sana una pa lang nakinig na ako kay Lira. Isa kang halimaw. Hindi ko lubos maisip na ang lalaking minahal ko ay siya pala ang may kagagawa ng mga pagkawala ng tao sa aming baryo. Pati na rin ang mga hayop. Ayaw mang tanggapin ng puso ko ang katotohanan. Ngunit hindi ko maikakaila ang nakita ng sarili kong mga mata. Na si Darius mismo ang may sala. Nalulunod ako sa malalim na pag-iisip ng mga sandaling yon. Hanggang sa bigla na lamang akong napalingon nang marinig ko ang papalapit na yabag. Hingal na lumapit sa akin si Lira. Baka sa kanyang mukha ang matinding takot at pagmamadali. Amaya, bilisan mo! Ang asawa mo si Darius! Anong nangyari sa'yo? Bakit sugatan ka? Anong nangyari sa asawa ko? Nakikipaglaban ng asawa mo sa masasamang aswang. Hindi na sila tao, Amaya. Nakita ko mismo si Kapitana Ramona. Anong sinasabi mo? Siya ang may gawa. Siya ang kumukuha ng mga nawawala. Kung ganon, tama nga si Darius. Hindi siyang pumupuntirya sa mga inosente sa baryo. Tama ka. Mabuting aswang ang asawa mo. Pero sila Kapitana Ramona, hindi. Sinundan ko siya kagabi papunta sa gubat. May dala siyang... Ano? Sabihin mo. Tao, Amaya. Ano? Nakagapos, umiiyak. Diyos ko. At hindi lang siya. May nakita kong hindi maipaliwanag na nilalang. Doon inaalin ni Kapitana Ramona ang mga nabibihag niyang tao. Nasaan sila ngayon? Si Darius, kumusta siya? Sa lumang dambana sa gitna ng gubat. Sugatan na ngayon si Darius kaya kailangan natin siyang tulungan. Puntahan natin siya. Tulungan natin ang asawa ko. Hindi. Delikado kung tayong dalawa lang ang susugon. Tandaan mo, malakas sila, Amaya. Hindi natin sila kakayanin. Wala na tayong oras, Lira. Kung ahayaan natin si Darius, baka hindi niya kayanin. Dugo ang susi. Kaluluwa ang handog. Ako na ngayon ang pinakamalakas na swang sokbo. Tuso ka! Sakim ka! Gaman ka sa lakas! Sumuko ka na, Darius. Sumuko ka na. Hindi mo ako kaya. Akin ang buong baryo. Lahat ng buhay doon. At maging ang buhay ng asawa mo. Pakawalan mo ako rito. Tanggalan mo ako ng gapos. Lumaban ka ng patas. Gusto mo ng patas? Eto ang sayo! Pagbabayad ka, Kyle. Kapag nakawala ako rito, ako mismo ang sisira sa lahat ng pinaghirapan mo. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Matigas ang ulo. Kung hindi ka tumiwalag sa lahi natin, hindi ka sana naghihirap ngayon. Dapat magkasama tayong namumuno. Sabay natin pinagsasaluhan ang kapangyarihang nalalasap ko ngayon. Sana, atin na ang buong baryo. Kapangyarihan? Yan ba ang tingin mo sa lahat? Wala kang pakialam kung ilang inosente ang nadadamay basta makuha mo ang gusto mo. Inosente? Darius, matagal nang walang inosente sa mundong ito. Huwag mo akong isama sa kagaguhan mo. Hindi ako katulad mo. Hindi ako halimaw at kasing sama mo. Pero pareho tayo ng dugo. Kahit anong pilit mong takasan, hindi mo mababago kung ano ka. Duwag ka, Darius, dahil tinalikuran mo ang pagiging kalikasan mong aswang. Kung ang kalikasan natin ay pumatay at manakit, oo, tatalikuran ko yan.
Kahit mamatay pa ako! Talaga ba? Paano kung hindi lang buhay mo ang kapalit, kundi ang buhay ng mga taong pinahahalagan mo? Huwag mong idadamay mga inosente, Kael! Paano kung buhay ni Amaya, hindi ba? Huwag mo siyang gagalawin! Wala siyang kinalaman dito! Ah! Eksakto! Wala siyang kinalaman. Kaya siya ang perpektong susi! Tuso ka talaga! Lumabang ka ng patas! Pakawalan mo ako! Ang braso ko! Tumigil kayo! Huwag niyong saktan ang asawa ko! Amaya! Dumating ka rin sa wakas. Pakawalan niyo ang asawa ko, mga hayop kayo! Huli ka na, Amaya. Amaya, tingnan mo. Anong mga nilalang yan? Nakakatakot ang pangit nila. Diyos ko, ang dami nila! Isang baryo, kapalit ng kapangyarihan. Patas lang, hindi ba? Halimaw ka! Hindi ko lubos akalain na ganito kaitim ang budi mo! Ang mahinang gaya nyo ay kailangang ialay para mabuhay ang mas malakas. Ah! Gising na sila at gutom na gutom. Halimaw kayo! Anong ginawa niyo? Umalis na kayo, Amaya. Bago pa mahuli ang lahat. Sasakupin nila ang buong baryo. Manahimik ka! Ngayon, napukaw ko na ang iba pang may hirang aswang na ngayon ay malakas na. Mapapasakamay ko na ang buong bayo! Amaya, papalapit sila! Magandang sakripisyo ang kaibigan mo. Huwag mo siyang gagalawin! Amaya, tulong! Lira! Bitawan mong kaibigan ko, Kapitan Ramona! Hindi mo siya makukuha sa akin! Akin na siya. Gagawin ko siyang alay. Hindi! Bitawan mo ako! Bitawan mo siya! Paano nakawala ka sa pagkakagapos ko sa'yo? Dahil sa akin, hindi ko lubos maisip na kayo may kagagawa ng mga insidente sa baryo namin. Ikaw, Ramona, dapat kang mabura sa mundo. Kayong masasama! Ikaw, sagabal ka! Hindi ko hayaang manaig ang kadiliman! Lumuhod si Aling Sabel at marahang binuksan ang bag na kanyang dala. Mula rito, kumuha siya ng 3 itim na kandila at isa-isang sinindihan. Habang mariin siyang bumibigkas ng dasal, nang matapos siya, agad niyang isinaboy ang hawak niya kina Kaela at Kapitana Ramona. Napadaing ang dalawa na para bang nasusunog sa hindi nakikitang apoy. Akala ko ganun lang yun kadali. At doon na matatapos ang lahat. Pero bigla kong narinig ang matinis na sigaw ni Lira. Napalingon ako sa kanyang direksyon. Nakita ko siyang hawak ng 2 aswang, nakasapi ni na Kapitana Ramona, at pilit siyang kinakaladkad palayo. Huli na ang lahat. Hindi niyo kami mapipigilan. Sasakupin namin ang buong baryo. At lahat ng hahadlang sisiguraduhin kong mabubura sa mundo. Ang kaibigan ko, kinuha nila. Si Lira. Baka kung anong gawin nila sa kanya. Hindi ako mapakali, Darius. Hindi ko kayang isipin kung anong ginagawa nila sa kanya ngayon. Hindi nyo na sila mapipigilan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi pwede yun. Kailangan kong iligtas ang kaibigan ko. Kahit ako lang mag-isa, pupuntahan ko siya. Amaya, makinig ka muna. Hindi sila ordinaryong mga aswang. Malalakas sila. At sa mga oras na ito, makapangyarihan. Alam ko, hindi naman ako bulag sa mga nangyayari. Pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan ko na lang si Lira. Hindi sapat ang lakas, Amaya. Kahit anong tapang mo. Kung padalos-dalos ka, ikaw ang mawawalan at wala rin mangyayari kay Lira. Mas pipiliin kong mamatay na lumalaban kesa manatili dito na wala akong ginagawa. Tama si Darius Iha. Hindi sapat ang lakas lamang. Ang kalaban natin, matagal nang naghahanda. May hukbo sila, may ritual. At higit sa lahat, may kapangyarihan sila. Pero si Lira, wala siyang kalaban-laban. Paano kung hindi na tayo umabot? Hindi nila basta papatayin si Lira. Sigurado ka ba? Paano mo nasasabi yan? Kailangan pa nila ako. Amaya, kung susugod tayo ngayon,
Wala tayong kalamangan. Pagod kayo. Wala kayong sapat na sandata. At hindi pa ninyo alam ang buong galaw ng kalaban. Para lang kayong kusang magpapakain sa kanila. Hindi ko kayang maghintay. Kung gusto mong mabuhay si Lira, kailangan mo maging matalino, hindi lang matapang. Madali mong sabihin yan. Hindi ikaw ang nawalan. Sa gayon, ang pinakamabuting gawin ay magpahinga kayo. Kailangan ninyo ng lakas. Paano ako makakapagpahinga kung hindi ko alam kung buhay pa si Lira? May mga paraan para malaman natin yon. May mga halamang makakatulong sa atin para masilip ang kalagayan niya. Kahit papaano. Talaga pa, pwede po ba natin gawin ngayon? Gagawin natin. Pero kailangan niyo munang huminahon. Ang ritual ay hindi gumagana sa magulong isipan. Nakita niyo na po ba kung saan nila dinala si Lira, Aling Isabel? Hindi ko pa nakikita ang eksaktong lugar, Amaya. Pero may nararamdaman akong kakaiba. Parang may humaharang sa ritual na ginagawa ko. Aling Isabel, parang awa mo na. Huwag po kayong titigil. Gawin niyo pong lahat ng kaya niyong gawin alang-alang sa kaibigan ko. Tumaan ka na, Amaya. Hindi ko na kaya pang maghintay ng matagal. Lalo na't wala tayong ginagawa. Darius, pakiramdam ko sa bawat minutong lumilipas, mas pinapahirapan nilang kaibigan ko. Kaya parang awa niyo na po, Aling Isabel. Darius, gawin niyo pong lahat para kay Lira. Hindi basta-basta ang kalaban natin. Pero sige, hindi ako titigil hanggang malaman natin kung sang lungga nila dinala si Lira. Pero tandaan niyo, kahit anong makita o marinig ninyo mamaya, huwag kayong gagalaw o magsasalita. Hanggat hindi ko sinasabi, delikado kapag naputol ang ritual. Opo, susunod po kami alang-alang kay Lira. Umupo si Aling Isabel sa gitna namin ni Darius at maingat na inayos ang 3 itim na kandila sa hugis at sulok. Dahan-dahan niyang sinindihan ang mga ito. Sa mga oras na yon, abot-abot ang kaba sa dibdib ko at ramdam ko rin ang nakabibinging katahimikan. Inilabas ni Aling Isabel ang isang maliit na bote ng langis at pinatak yon sa lupa. Maya-maya pa, umusal na siya ng kung anong dasal na hindi ko maintindihan. Dahil kakaibang lengguwahe ang ginamit niya. Ipakita mo sa akin kung nasan ang hinahanap namin. Ilantad mo ang daan. Kahit ito'y itinatago ng dilim. Nakikita ko na. Madilim. Maraming puno. At may lumang kubo sa gitna. May mga bakal. At may nakatali. Si Lira po bang nakatali na nakikita ninyo? Oo, siya nga. At hindi siya nag-iisa. Napapalibutan siya ng mga aswang. Punta natin si Lira bago pa muli ang lahat. Hindi ko kaya nandito lang tayo. Habang siya naroon walang kasiguraduhan. Amaya, tandaan mo na bago ka sumugod sa isang laban, kailangang handa ka para hindi ka matalo. Sa ngayon, maghahanda muna tayo. Para bukas, sigurado tayong ligtas nating makukuha si Lira. Tama si Aling Isabel, Amaya. Ngayon, magpahinga ka muna para bukas may sapat kang lakas. Nung mga oras na yon, hindi ako makatulog ng maayos. Hindi mapakali ang isip ko sa pag-aalala para kay Lira. Paano kung huli na ang lahat at wala na kaming maabutan? Kahit sinabi sa akin ni Aling Isabel na buhay pa siya, paulit-ulit akong nababalisa at pabaling-baling sa higaan. Hanggang sa mapansin yon ni Darius, agad siyang bumangon at hinarap ako. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka nang hawakan niya ang mga kamay ko. Alam kong natatakot ka para sa kaligtasan ni Lira. Pero huwag kang mag-alala dahil ililigtas natin siya. Darius, makinig ka sa akin ng mabuti. Patawarin mo sana ako kung hindi ako niniwala sa iyo. Pinairal kong takot ko, ang galit ko, at ang mga bagay na nakita ko. Akala ko alam ko ng lahat. Pero nagkamali ako. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ikaw ang kalaban. Hindi ikaw ang halimaw dito.
Wala yun, Amaya. Naintindihan kita. Kahit ako, kung nasa kalagayan mo, baka gano'n din ang maramdaman ko. Nadala ka lang ng bugso ng damdamin mo at hindi kita masisisi. Pero nasaktan kita, Darius. Hindi lang sa mga salitang binitawan ko, kundi sa pagdududa ko sa'yo. Asawa mo ko, pero gano'n ang inakto ko. Iniwan kita sa panahong kailangan mo ko. Oo, masakit. Pero mas masakit kung tuluyan kitang mawala. Mas pinili kong intindihin ka kaysa magtanim ng galit. Hindi ko na hayaang maulit yan. Pangako, maniniwala na ako sa'yo kahit anong mangyari. Pagkatapos ang lahat ng to, magsisimula tayo ulit. Isang panibagong buhay. Yung malayo sa gulo, malayo sa sakit, at malayo sa lahat ng mag-iiwalay sa atin. Gusto ko yan. Isang tahimik na buhay. Kasama ka. O siya, matulog ka na. Bukas harapin pa natin si Kyle at Kapitana Ramona para kunin si Lyra. Sige, magpahinga ka na rin. Natatakot pa rin ako. Hindi ko alam kung kakayanin natin to. Parang pakiramdam ko. Mas lalakas pa ang hukbo ng mga aswang na nakasapi kina Kapitana Ramona at Kael. Paano kung kahit anong gawin natin? Kulang pa rin para masagip si Lyra. Kung magpapalamon ka sa takot, hindi mo matutulungan si Lyra, Amaya. Kapag hinayaan mong kontrolin ka ng takot mo, dun ka matatalo. Tama sa Aling Sabel. At saka nandito kami, Amaya. Hindi ka namin pababayaan kahit anong mangyari. Ito, Amaya, hawakan mo ang gulok na ito. Ano pong gagawin ko rito sa gulok? Hindi naman ako sanay humawak ng ganito. Hindi lang yan basta gulok. Ang bakal na ginamit diyan ay hinaluan ng abo ng sinaunang puno at pinatibay sa ritual. Makakapagpahina yan ng aswang. At sa tamang tama, kaya rin itong pumatay. Nandito na tayo sa lungga ng mga aswang. Pero nasan sila? Nasan si Lyra? Amaya, nandito ako. Tulong! Lyra! Salamat at bumalik kayo. Lyra, makinig ka. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Pero kailangan mo magtiwala sa amin. Lalo na kay Darius. Maganda kayo. Naamoy ko, paparating na sila. Sinasabi ko na nga ba, babalik at babalik kayo. Hindi nyo pa rin ba nauunawaan na huli na ang lahat? Hindi pa uli ang lahat. Hanggat kaya namin lalaban kami para sa baryo. At hindi ka namin nahahayaang makapagdagdag pa ng dugo sa mga kamay mo. Manahimik ka ulit ba? Sana pala'y matagal na kitang tinuluyan. Huwag mong bastusin ang asawa ko. Tuso kayo. Nagpapaalipin kayo sa sarili niyong kasakiman. Mag-alimaw kayo! Tumahimik ka! Ikaw pa ang may gana magsalita ng ganyan? Halimaw ka rin, Darius. Pareho lang tayo ng pinanggalingan. Magkaiba tayo. Pinili kong pigilan ang sarili ko. Pinili kong huwag magpakain sa dilim. Ikaw, pinili mo maging masaol pa kaysa sa hayop. Nambibiktima ka ng mga inosente para sa kapangyarihan na gusto mong matamasa. Huwag kang tanga, Darius. Ito ang tunay na anyo natin. Ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. At ano ang napala mo sa pagpili mong maging ganyan, ha? Dahil dyan sa babae niyan, nagbago ka na? Mahina ka at ang kahinaan mo ang sisira sa'yo. Kung ang tawag mo sa pagpili ng tama ay kahinaan, mas pipiliin ko maging mahina kaysa maging halimaw! Tama na! Hindi mo ako mapipigilan ngayon. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Kung ganon, dito na magtatapos ang lahat! Hindi, Darius. Dito pa lang magsisimula. Hindi kami magpapadaig sa'yo para sa lahat ng mga inosenteng nasaktan mo! Darius, tumayo ka! Aling Isabel, tulungan niyo po ang asawa ko. Baka hindi niya kayanin si Kael. Walang tutulong sa asawa mo, Amaya. Manahimik ka, Ramona! Isa ka pang hayop ka! Amaya, Aling Isabel, tingnan niyo. Pinakpalibutan na tayo ng mga aswang. Papalapit na sila. Hindi ko na sila mabilang. Parang lumalabas sila mula sa mismong lupa. Humawak ka sa akin. Huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Hindi na kinakaya ng orasyon ko para pigilan ang kadiliman. Lumalakas na sila. Ano? Paano na tayo?
Huwag kayong lalapit! Itataga ko talaga itong gulok sa inyo! Makinig kayo. Hindi natin sila kayang labanan isa-isa. Kailangan nating isara ang pinanggagalingan nila. Ang mismong bukas na lagusan. Paano natin gagawin yon? May isang paraan, pero may kapalit. Kailangan kong gamitin ang buong lakas ko. Lahat ng natitirang kapangyarihan bilang isang aswang. Anong mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yon? Kapag ginawa ko yun, mawawala sa akin ang lahat. Ang lakas ko, ang kakayahan ko, at ang pagiging kung ano ako ngayon. Pero may posibilidad na hindi ko kayanin. Maaring yun na rin ang katapusan ko. Hindi. Hindi ako papayag sa ganung kapalit. Wala na tayong pagpipilian pa, Amaya. Kung wala ang magsasakripisyo, lahat tayo mabubura sa baryong ito. At ang tanging mga gaya na lamang ni Kael at Ramona ang matitira. Gusto mo bang mangyari yon? Tama, Amaya. Kaya labag man sa loob mo, pumayag ka na. Amaya, tingnan mo ang paligid, ang baryo natin, ang mga tao. Lahat sila mawawala kung hindi natin pipigilan to ngayon. Pero bakit ikaw ang kailangan magsakripisyo? Bakit laging ikaw? Dahil ako lang ang may kakayang isara ang lagusan na to. Ako ang may bagong dugo. Ako ang may dugong kayang labanan sila. Napaka-dramatiko naman. Sige, ituloy mo yan. Mas masarap panoorin kapag may nasasaktan. Ubusin mo ang kakayanan mo, Darius. Nang sa ganon, mabura ka na. At ako na ang papalit sa'yo. Alam kong hindi mo madadaig ang kadiliman. Tumahimik ka! Wala ka ng karapatang magsalita pagkatapos ng lahat ng ginawa mo! Amaya, tama na muna yan. Tingnan nyo, papalapit na sila. Hindi na natin sila mapipigilan. Darius, kung ito lang ang tanging paraan. Sige, labag man sa kalooban ko. Kung sakaling hindi na ako makabalik, gusto kong malaman mo na hindi ko pinagsisiyan ang kahit isang sandali na nakasama kita. Huwag kang magsalita na parang namamaalam ka. Hindi pa itong katapusan. Hindi pa. Oras na. Darius! Anong nangyayari? Bakit ako nakuubos? Nasusunog ang balat ko! Ako rin. Anong nangyayari? Aray! Parang may apoy sa loob ng katawan ko. Tingnan nyo, nasusunog din ang iba pang aswang. Parang unti-unti silang nawawala. Hindi ito pwede mangyari. Hindi ako matatalo! Darius! Ano ang ginawa mo? Hindi! Hindi! Hindi pwedeng matapos ng ganito. Malapit na tayo. Malapit na nating makuha ang lahat. Salamat sa Diyos. Nagtagumpay si Darius. Ang ibig niyang sabihin, naisara niya na ang lagusan ng itim na kapangyarihan. Ang pinagmumula ng lakas ng mga aswang na yan. Kaya pala nawawala ng lakas nila. Hindi. Hindi itong katapusan ko. Ayoko maglaho. Hindi ganito ang tadhana ko. Natapos na ang paghahari ng kadiliman ninyo. Natalo kayo at tuluyan ang mawawala. Tapos na ba talaga? Oo. Wala nang sasakop sa baryo natin. Tapos na. Pero, nasan si Darius? Oh, Darius! Buhay pa ba siya? Darius! Darius, gising. Gising pangiusap. Darius, Amaya, nandito lang ako. Huwag mo akong iwan. Huwag kang mawawala. wala na sila. Darius, salamat at buhay ka. Pero ang mga mata mo, iba ng kulay. Wala na. Nawala na ang kapangyarihan ko. Ibig sabihin, Hindi na ako malakas sa aswang. hindi na mahalaga kung ano ka. Ang mahalaga, nandito ka pa. Amaya, tapos na. Ligtas na tayo. Oo. Tapos ng dilim. Tapos na. Kaya tumayo na kayo riyan at malayo-layo pang lalakarin natin. Kaya mo bang maglakad, Darius? Ito naman si Aling Isabel, panira talaga. Hindi man lang binigyan ng oras ang mag-asawa. Simula ngayon, bagong buhay nang haharapin natin, Darius. Amaya, Wala nang takot. Matapos ang naging mabangis na pakikipagbuno namin kina Kapitana Ramona at Kael, agad kaming nagbalik sa baryo. Hindi nagtagal, parang apoy na kumalat ang balita sa ginawa namin.
Sa unang pagkakataon, tinanggap ako ng baryo namin. Isa-isa silang lumapit sa akin ng may pagsisisi sa kanilang mga mata at humingi ng tawad. Matagal na panahon ding binalot ng takot ang aming baryo. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao na walang bakas, maliban sa mga patak ng dugo na madalas matagpuan sa gilid ng liblib na gubat. Dahil doon, naniwala ang lahat na isang aswang ang nasa likod ng mga karumal-dumal na pangyayaring yon. Ngunit sa halip na hanapin ang tunay na halimaw, pinili nilang humanap ng mas madaling sisihin at ako yon. Ako ang kanilang itinuro, ako ang kanilang hinusgahan, at ako ang kanilang kinatakutan. Ngayon nagbago ng lahat. Nalantad na ang katotohanan. Nawala na ang anino ng pagdududa na matagal nang bumalot sa aking pangalan. At sa wakas, alam na nila na wala akong kinalaman sa mga kasamaan na sumira sa aming baryo. Hindi ko akalain ganitong lalabas na katotohanan. Si Kapitana Ramona at si Kael pa lang talagang may gawa ng lahat. At si Ama ay ang pinagbibintangan ninyo at tinaboy pa ninyo na parang salot sa baryo. Wala naman pala talagang kasalanan. Tama na nga yung pagpaparinig mo, Lira. Tapos na yun. Oo na. Siya nga pala. Pasensya na nga pala, Darius, kung pinaghinilaan kita. Papatawad mo sana ako. Huwag mo sana akong aswangin. Biro lang. Pero kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Wala yun. Kalimutan na natin yun. Oh, kaya sa mga nanghusga sa kaibigan ko dyan, naku! Hindi pa huling lahat para itamang pagkakamali natin. Kung may natitira pa tayong konsensya, simulan nating magbago. So talaga napakapilya. Darius, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala ng kapangyarihan mo. Hindi ka na makapangyarihan at malakas na aswang. Hindi naman na importante yun. Ang mahalaga na iligtas ko kayo, ang baryo at ikaw. At pinagsisisihan mo ba? Hindi. Kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan ang kapalit ng buhay na meron ako ngayon. Lalo na kung kasama kita. Kung babalikan ko man ang nakaraan, pipiliin ko pa rin ang landas na nagdala sa akin sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano ko natakot na mawala ka. Akala ko sa huli, mawawala ka rin. Nagkamali ako. Hindi lahat ng may kakaibang anyo ay masama. At hindi lahat ng mukhang mabuti ay dapat pagkatiwalaan. Alam mo, marami beses kong inisip kung may lugar pa ba para sa akin sa mundong ito. At ngayon alam ko na, dahil nahanap kita. Salamat, Darius. Hindi madaling kalimutan ang sakit. Pero mas pipiliin kong hindi na magdala ng galit. Akala ko dati, ako ang malas. Ako ang dahilan kung bakit may masamang nangyayari. Ikaw ang nagturo sa akin na mahalin ko ang sarili ko. Hindi ka malas. Ikaw ang naging liwanag sa gitna ng dilim. At ikaw ang patunay na kahit ang tinatawag nilang halimaw, may pusong kayang magmahal. At kung hindi dahil sa'yo, baka tuloy na akong nalunod sa sarili kong kalikasan. Hindi na mahalaga kung ano ka noon. Ang mahalaga kung sino ka ngayon. At sa uli, hindi pala anyo ang basihan ng pagiging halimaw. Kundi ang puso. Sa ngayon ay masaya na po ako sa piling ni Darius. Nagpakasal po kami sa West po. Hindi kasi siya pwedeng pumasok ng simbahan. Makalipas ang ilang buwan, pinili namin ni Darius na magsimula ng panibagong buhay sa malayong lugar. Isang buhay na malayo sa dilim at gulo na minsang bumalot sa amin. Sa ngayon, maligaya kaming nagsasama at may 2 anak na nagbibigay saya at kulay sa bawat araw namin. Minsan dumadalaw po rito si Lira. Si Aling Sabel naman ay wala na po siya. Marami mang unos at pagsubok ang dumaan. Hindi ko iyon kalilimutan. Dahil bahagi yon ng kung sino ako ngayon at ng lalaking aking minahal. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa aming paglalakbay. Much love, Amaya. Wow, hindi lang ito kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng katotohanan na ang tunay na halimaw ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa puso. Minsan, ang pinakamalakas na panganib ay nagtatago sa dilim at ang kabutihan
ay sumisikat sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Kayo mga listeners, naranasan niyo na bang harapin ang katotohanan? Kahit masakit at nakakatakot? Baka pwede niyo kaming kwentuhan sa comment section. Ano ang inyong ginawa para harapin ang takot? At sino o ano ang nagpatibay sa inyo upang magpatuloy? At syempre, paki-comment rin kung anong team kayo. Team Darius o Team Kael at bakit? Babasahin ko ang kwento nyo at sisikapin itong ibahagi sa susunod na episode. Maraming salamat sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Hanggang sa muli. Naranasan niyo na bang mapagbintangan sa kasalanang hindi niyo naman ginawa? Yung kahit anong paliwanag mo, wala nang gustong makinig dahil mas madali para sa kanila na maniwala sa nakikita kesa sa katotohanan? Paano kung isang araw, ikaw ang pagtulungan ng buong baryo at sabihing ikaw ang dahilan ng lahat ng kamalasan? Lalaban ka pa ba para patunayan ang sarili mo? O tatanggapin mo na lang ang paratang kahit hindi mo alam kung saan nagsimula? Kasi kung ako ang tatanungin, hindi ko rin alam kung kakayanin ko. Lalo na kung pati sarili ko, hindi ko na mapagkatiwalaan. Gusto mo bang malaman kung bakit? Halika, samahan mo ko. Ito ang kwento ko. Ang babaeng kinatatakutan ng baryo, hindi dahil sa napatunayan nilang may kasalanan ako, kundi dahil ako ang pinakamadaling sisihin sa dilim na unti-unting lumalamon sa aming baryo.